So yung nga sa mga kachat, today is another day. It's been a while, no, at ngayon lang ako nakapag-upload, no. Speaking of upload videos, no, meron akong i-share sa inyo, no. So dapat may mas nauna pa dyan i-upload dyan sa, sa Jesus Reels. Kumbaga, tumugtog kami dito sa Buwak recently nitong Friday. May reason kung bakit hindi ko na-upload. Yung sa Battle of the Bands noon, which is November 27, kapag video na ako noon, so okay na. Then, itong recently or mga nakaraang araw, no, na which is yung Friday, which is tumugtog kaming Gaseyan Band sa Buwak Stadium na para doon sa Mayonnaise concert or yun sa nakapag-video na ako doon kasama ang Gaseyan Band, lahat kami nakasave na sa SD card. Then itong linggo, no, kasi may gig ako na sa Balanacan at another video na naman uli ako noon, mga katsa. Nga ang nangyari doon, salamat na ata yung ending na nung tugtog namin ay nag-corrupt lahat yung files ko sa SD card ko. So kasama doon yung sa Mayonnaise na tugtog namin. Hanggang lahat nag-corrupt. Ganon din yung sa Battle of the Bands. Nag-corrupt yung files na yung video. Kaya doon ako nahinayang. Andun na sana. Sa Mayonnaise okay na. Ready to upload na-edit ko na. Corrupt talaga at kailangang i-format. Kaya no choice, hindi ko rin naman na-recover kahit anong applications na inano ko, ganun pa rin. Pero may mga live stream naman na which is sa Marinduque News. So yung sa Battle of the Bands andun pa naman sa Marinduque News. Pwede ko siyang i-upload dito sa aking YouTube channel ko. Kumbaga, cut na lamang, din ayusin na lang. Kahit medyo malabo, okay lamang. Or kahit late yung upload, so okay lang. Pero yung sa Mayonnaise, I try my best na kapag upload din ako nun kahit paano. No? Susunod talaga, kailangan ko na rin talaga ng bagong cellphone at bagong SD card para kahit paano. Pero darating din tayo dyan. Well, in God's willing pa rin. So sa video na ito, ay meron akong i-reveal sa inyo na bago na namang laruan ko ito sa mga pedals ko, no. Need ko talaga ito sa mga rigs ko, no, lalo na naka-reggae and need kailangan ng effects na ganito. Kagabi ko lang ito binili. Shoutout kay Kuya Mark Maranan. Thank you sa pedal na ito. Binili ko na, dumiretso pa ako sa Buwak. No, kasama ko yung kabanda ko na si Jomel para may kasama lang ang pauwi. Ayos naman itong product na ito. Sa mga gustong bumili ng mga pedals, no, PM ninyo si Kuya Mark Maranan. Yan. So, ito yung kanyang FPP. Hindi ko na patatagalin pa, no. So, yung aking i-reveal na gamit, which is itong gamit na ito. Makikita ninyo. Yan. Sa siyang WAP pedal, no. Ang brand niya ay Crybaby. Dunlop Crybaby siya, no, mga katsa. So, may ibang version nitong Crybaby na wah pedal na ito, no. Una, which is yung 535Q na wah pedal. Pinagkaiba ay meron siyang volume knob siya, no, dito sa gilid. Pero ito wala kasi itong volume knobs. Then yung isa, which is yung Cry for Hell, ayaw ko nun kasi may hell na nakalagay. Ayoko naman yung ganun, no? Next naman, which is yung may mga signature na wah pedal na Crybaby, which is yung kay Tom Morello, yung pula. Kay Kirk Hammett, yung kanyang signature na Crybaby, yung may bungo dito sa may ibabaw. At iba pang mga gitarista na may mga signature wah pedal na ang gamit ay Dunlop Crybaby, no. Sa weight pa lang niya, napakabigat, grabe. First time lang ako makabili ng gantong branded na wah pedal, no. Papanood ko lang ito sa mga YouTube or sa mga reviews ng mga gitarista Pero ngayon, dream come true. Nandito na, kapit ko na siya. So yan mga katsa, meron akong nalimutan na sabihin sa inyo, which is yung specification nitong wah pedal na ito. Specs nito, which is ito ay Dunlop Crybaby, ang model niya ay GCB95. And kung makita naman ninyo, ito yung kanyang mga guides na nandito. So you can see naman ang plug polarity niya, which is center negative na 9 volts DC, no. So nandito yung kanyang adapter or yung pagsaksakan natin nung sa power adapter or power supply, no. Dapat alam natin yung kanyang polarity or yung kanyang voltahe, no, kasi sabi ko nga sa mga vlogs ko, no, ay hindi pare-parehas ang mga polarity or yung voltahe ng mga pedals natin, no. Dapat magdobling ingat tayo sa kuryente ng mga
pedals natin. No? Nandito yung lagayan ng mga battery or yung battery, no. Pwede naman siya lagyan ng battery, pero mas maganda na rin na ang gagamitin natin ay yung dito yung isasaksak pa ng mga power supply. No? Ito ay from made in USA siya, no mga katsa. Pero nung ito binili ko, ano na siya, second hand. Pero seller nito ay legit talaga, napakaganda pa rin at ayos na ayos pa rin naman siya. Then dito sa gilid, no, ito yung kanyang in and out na, which is yung ipagsasaksakan natin ng mga cables. No? And dito sa ilalim na ito, no, ay ito yung kanyang on and off or yung kanyang foot switch, no. So hindi siya katulad ng mga pedals na like ganito, no, na yun tatapakan natin siya. Pero ito, no, nandito sa ilalim yung foot switch niya. Ang paggamit ng so tatapakan natin siya ng todo para magbukas yung tunog ng wah pedal, no. Then, kapag tayo gagamit ng wah pedal, dapat yung tamang alalay lamang or yung pitik-pitik lamang, yung hindi nape-press yung foot switch. Kasi kapag tinodo mo ng, ng pindot or tapak dun sa foot switch, no, ay mapapatay yung tunog ng wah. Kaya, tamang alalay lang, no. So, yan. So, ito yung wah pedal lang siya. So, kasi may mga ibang wah pedal na which is may kasamang volume pedal siya, no? Volume pedal with wah pedal. Sa susunod na clip na ito, ipupunta ako kay Kuya Marvin para ipaayos ko yung mga pedals ko, no? Yung pag-setup kasi ang daming nagbago lalo na nagdagdag ako ng wah pedal. Punta na tayo doon, no? Kaya yun, let's go! So, yun mga katsya, ay negative ngayon si Kuya Marvin kasi syempre nagpapahinga galing sa trabaho. No, ako na lang na gagawa ng setup nitong sa pedal board ko. No. Nahihirapan ako sa pag-setup dahil sa lagay ko na ito sa ilalim yung power supply ko na yung Mosky. So, kung makikita ninyo, no, hindi siya sumaside sa sahig. No. Yan. Yan. Kumbaga may 1 inch lamang siya na yung sukat niya doon sa sahig. Hindi naman sumaside kumpara doon sa isang pedal board ko no, mga katya na ilalagay pa sa ibabaw. Pero ngayon ay nasa ilalim na siya. So possible na lagyan ko na lang dito ng rubber feet dito sa bawat pagitan na ito para hindi man siya tumayad yung power supply ko sa sahig. Kahit sa mga batuhan man. Ano ko kasi dito yung sa mga cables. Na-try ko kasi iayos, no. Possible na talaga, nagugulat pa talaga ako kung ano yung pinakang main setup ko dito. Pagdating sa mga wirings, no, talaga mahihirapan at mahirapan tayo. Kahit sabihin man natin na madaling, napaka-hirap din na ayusin, mag-ayos ng mga pedals, no. Pinakang chain ko na ito, yung wah, sa may switch siya. Naka 9 volts pa rin siya ng mga kutsa na inusunod ko na mga pedals na inanalo. No, tuner pa lang muna bago mag-skate. Yan. Bigat yung sa noise gate naman. The next naman, which is yung compressor ko na lagi kong ginagamit kapag ako mag-clean. Zip tie na natin siya. Kapit lang natin yung buwa. Pero ito hindi. So, ta-timelapse ko lang para mabilis. So yun ang mga katya, as you can see, tapos na yung pag-set up or yung pag-ayos ko ng mga pedals at yung mga wirings doon sa ilalim ng pedal ng mga katya. So ang gagawin na natin, sa soundcheck na natin itong wah na ito. Ito yung clean tone na walang wah pedal.
ginagawan ko. Press ko lang yung wah. So pag tinanggal ko yung compressor, pag ako nakatayo kasi parang ang taas ng wah. Yeah. So open tayo ng reverb. Yun. Add natin ng clear boost or boost para umangat. So try naman natin ang drive channel, which is itong J-Craft LTX drive ko. Yan. So kapag walang wah, kapag mayroong wah, off natin ito yung compressor, tapos on natin ang rock. Talagang sarap. Grabe yun. Guls na guls yung tunog niya. Parang alien sound. At so yun lang mga katsa yung ating review and demo dun sa Dunlop Crybaby wah pedal mga katsa. So ang masasabi ko lang dun sa wah pedal na aking nabili ay hindi talaga ako nagsisi na yan, biling ko siya, pero napakaganda. Kung gusto niyo bumili ng mga wah pedal, no, kahit anong bang brand yan, is up to you kung ano yung gusto ninyo na
bet na bet din yung wah pedal. Kung mag-i-invest kayo sa mga gantong wow like yung Dunlop Cry Baby, no, ay it's up to you. Meron naman available niyan sa 1GP, sa mga Lazada, no, or mga guitar store like sa JV Music. Kung i-rate ko itong wah pedal ko na ito, rate ko siya na mga sa 9/10. Goods na rin itong wah pedal na ito. At least magagamit ko rin siya sa lahat ng mga genre or mga tugtog na inatugtog ko na kailangan ng wah pedal. Welcome sa rig ko, yung wah pedal ko. Yun lang mga katsa, dito ko natapusin itong video ko na ito. Kung nagustuhan niyo itong video, please like and follow and subscribe kayo sa aking YouTube channel, King Cha TV. Hit the notification bell para update kayo sa mga upcoming videos ko ng mga katsa. Kaya ciao, peace, ingat pala, keep safe and God bless us all mga katsa. Yun lang, tuloy lang sa pagtugtog.